Mahirap magkwento dahil alam kong marami sa inyo ang huhusga sa pagkatao ko. Pero dumating na po ako sa puntong tama na ang panahimik ko. Gusto ko na rin ilabas kung ano man ang lihim ng pagkatao ko. Itago niyo po ako sa pangalang Miko. 29 anyos na ako ngayon. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung ako'y 20 anyos pala. Ganito nag-umpisa ang kwento ng buhay ko. Miko, pag dumating ang mami mo at tinanong niya kung nasaan ako, sabihin mo sa kanyang hindi mo alam kung saan ako pumunta. May gimmick kasi ang mga tropa. Ayaw kong sabihin sa kanya. Alam mo naman ang ugali ng mami mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha, Miko? Ang wika ni Daddy. Daddy, ganyan ka na lang ba palagi? Lagi na lang tropa ang iniintindi mo. Kung umasta ka, parang wala kang pamilya. Hindi ka man lang maglaan ng kahit konting oras para sa amin ni Mami. Wala ba kayong planong baguhin ang ugali nyo, Daddy? Ang sagot ko naman. Miko, naintindihan mo ba yung mga sinabi ko? Hindi ko naman hinihingi ang opinyon mo. Wala kang pakialam kung ano ang gusto kong gawin sa buhay ko. Malaki ka na. Kayang-kaya mo na ang sarili mo. Sige na. Bago pa uminit ang ulo ko, maiwan na kita. Baka ano pang magawa ko sa'yo. Ang galit na wika niya. Yan ang mahirap sa'yo, Daddy eh. Ang hilig mo umiwas sa mga issue. Kaya hindi na kayo nagkakaintindihan ni Mami dahil sa ugali niyo. Naintindihan ko siya. Kung hindi maawat ang bunganga niya. Paano ba naman kasi? Ganyan ka din na asawa niya. Parang patapon na ang buhay mo. Hindi nga tayo kinakapos sa pinansyal. Pero, kapos naman sa pagmamahal ang pamilyang ito. Walang silbi ang pera. Ang sambit ko. Nagpupuyos sa galit si Daddy bago niya ako iniwan. Maya-maya pa ay dumating naman si Mami. Oh, Miko, bakit ganyan ang itsura mo? Mukhang galit na galit ka. Sino ang kaaway mo? Ang tanong ni Mami. Kaaway? Wala po, Mi. Huwag niyo akong intindihin. Ang sagot ko naman. Ikaw talaga? Para kang babae. Napakamudi mo. Siya nga pala. Nasaan si Daddy mo? Ang saad niya. Si Daddy po? Hindi ko po alam, Mi. Nakatulog po kasi ako. Kakagising ko lang ho. Hindi ko alam kung nasaan siya. Nung time na yon, hindi ko na hinayaan na magtanong pa ulit si Mami. Dahil hindi ko na alam kung paano pagtakpan ang Daddy ko. Hindi ako sanay sa buhay na magulo. Dati-rati kasi, hindi naman sila gano'n. Namulat ako sa isang pamilyang puno ng pagmamahalan. Nagsimula ang lahat ng ito nung lumipat na kami ng tirahan. Hindi ko masisi ang mga tao sa aming paligid dahil hindi naman nabata si Daddy. May isip na yon, alam na niya ang mabuti at masama. Sadyang ginusto rin niya talaga ang buhay na tinatahak niya. Kahit alam niyang ikasisira pa ito ng kanyang pamilya. Walang kwenta ang mga kaibigan ng Daddy ko. Wala silang pangarap sa buhay.
Kontento na sila kung anong meron sila. Hindi nila iniisip ang kinabukasan. Basta ang alam nila, mag-enjoy lang. Sa kalagayan ng aming pamilya, naaawa ko kay Mami. Dahil tuluyan nang nakalimot si Daddy. Tila ba wala siyang anak at asawa. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagtungo ako sa kusina at dito ko naabutan si Mami. Hawak niya ang kutsarita habang dahan-dahan na hinahalo ang kanyang kape. Mi, ang lalim naman ng iniisip mo. Hayaan mo na si Daddy. Nainiwala po akong magbabago din yun. Hindi naman siya ganun eh. Sadyang malakas lang ang hatak ng mga tambay kaysa sa pamilya niya. Kaya ganun po ang nangyari. Baka naman may hinahanap siya na hindi mo kayang ibigay. Ang saad ko. Anak, kung talagang ayaw niyang sumama sa mga kaibigan niya, pwede naman siyang umiwas. Hindi naman hawak ng ibang taong isip niya. Ang sabihin mo, sadyang gusto rin niya ang ginagawa niya. At yung sinasabi mong hinahanap niya, malamang gusto lang niyang mabuhay ng walang iniisip. Yun bang parang binata? Bahala siya kung ano ang gusto niya sa buhay niya. Basta ako, hindi na ako makikialam pa. Pagod na rin akong intindihin siya, Miko. Ang sambit ng aking ina. Ramdam ko at kitang-kita ko ang kalungkutan ng aking ina. Kaya naisipan kong kausapin si Daddy ng masinsinay. Pagkatapos namin kumain ni Mami, pumasok na siya sa trabaho. Bale, si Mami ang namamahala sa mga negosyong naipundar nila. Samantalang si Daddy, hayun, masaya sa buhay kasama ang mga tropa niya. Lumipas pa ang mga ilang taon na ganito ang senaryo ng buhay namin. Hanggang sa isang araw, naratnan kong nag-aaway ang mga magulang ko. Cora, 10,000 lang ang hinihingi ko. Maliit lang na halaga yun. Bakit hindi mo man lang kayang ibigay? Pinagdadamutan mo na ba ako? Hindi porket malaki na ang anak mo at hindi mo na kailangan ang tulong ko. Ang sigaw ni Daddy. Ben, hindi naman sa ganun. Kaya lang, nalulugi na ang negosyo natin dahil sa mga bisyo mo. Ang hilig mo kasing mangupit. Buti sana kung tumutulong ka. Wala eh. Mas inuuna mo kasi yung mga kaibigan mo. Teka, nasaan yung mga tropa mo? Doon ka dapat humingi. Bakit ako ang kinukulit mo? Ang sagot naman ni Mami. Alam mo, Cora, hindi ko alam kung bakit naging ganito ang trato mo sa akin ngayon. Hindi ka naman ganito noon. Bakit ka nagkakaganito ngayon? Ang tanong ni Daddy. Wow ha! Talagang ako pa talaga ang tinatanong mo ngayon? Kung bakit ako nagkakaganito? Gusto mong malaman kung bakit ako ganito? Sige, para mag-alaman tayo. Dahil sa mga ginagawa mo, dyan sa ugali mo, ang kapal din ng mukha mo no? Ang lakas ng loob mong sabihin ng mga yan. Umalis ka na sa harapan ko, Ben. Marami pa akong gagawin. Hindi gaya sa'yo. Ang wika ni Mami. Oh, dahil sa akin ba talaga? O dyan sa ampun mo? Sinabi ko na sa'yo noon eh. Ibalik mo na sa bahay ampunan ang batang yun. Ayaw mong makinig. Alam mo, noon pa man, nararamdaman ko na yan, siya ang malas sa buhay natin.
Nung wala ang salot na yan, hindi naman tayo ganito, di ba? Pero, noong nandito na siya, wala na. Nagkandaletse-letse na ang pamilya natin. Ang sagot ni Daddy. Dahil sa narinig ko, para akong nabingi at hindi makagalaw. Pero, hindi ko pwedeng palampasin ang narinig ko. Daddy, Mommy, tama po ba ang narinig ko? Isa akong ampon? Ang tanong ko sa kanila. Miko, anak, magpapaliwanag ako. Iwan mo muna kami ng daddy mo. Mag-uusap lang kami. Ang sagot ni Mami. Ang labo mo naman, Miko. Narinig mo na nga, di ba? O, bakit mo pa tinatanong? O baka naman, gusto mong ulitin ko pa? Ampon ka, Miko. Kung gusto mong tanungin or alamin kung sino ang mga magulang mo, hindi namin alam. Dahil kinuha ka namin sa bahay ampunan. Hayan na. Okay na. Okay na siguro sa'yo. Sige na. Umalis ka muna. Ang sagot ni Daddy. Masama ang loob ko sa kinikilala kong ama. Kaya pala ganon ang trato niya sa akin. Hindi naman pala niya ako tunay na anak. Umalis ako sa bahay na yon na mahinanakit sa puso. Sinubukan pa ni Mami na pigilan ako noon dahil alam niya kung saan naman ako pupunta. Pupunta ako sa bahay ng mga kaibigan ko at iyain ko silang uminom sa tabing ilog. Nung kompleto na ang mga tropa, nagtungo na kami sa tabing ilog. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Isa pala akong ampon. Miko, Brad, anong problema mo? Bakit biglaan to? Bakit wala sa plano? Ang tanong ni James. Oo, alam kong biglaan to. At alam kong wala rin sa plano. Hindi ko kasi kayang tanggapin ang nalaman ko. Hindi ko nga alam kung prank lang to. Nagtalo kasi ang Mami at Daddy ko. At narinig kong isa pala akong ampon. Ang sakit Kaya pala ganun si Daddy. Ang wika ko. Talaga ba? Miko, huwag kang masadboy. Alam mo, kung ako sa'yo, dapat nga masaya ka Dahil hindi kayo mag-ina ni Aling Cora na kinikilala mong ina. Dude, baka hindi mo nakikita. Ang sexy at ang puti. Maganda pa. Naku, Miko. Package na. Ang saad naman ni Leo. Si Leo ang super babaero sa amin. Kahit matanda, pinapatos. Walang masamang tinapay, ika nga. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Lalo na nung sumang-ayon naman yung mga ibang kaibigan namin. Hindi ako nagalit sa mga sinasabi nila. Dahil totoo naman kasi. Wala kasing anak si Mami. Kaya yung katawan niya parang dalaga pa rin. Napasarap ang kwentuhan namin ng mga tropa at hindi namin namamalayan na lumipas ang mga oras. Maghahating gabi na noon. Medyo tinamaan na kami sa alak na ininom namin. Dahil sa mga tropa ko, pansamantala kong nakalimutan ang problemang dinadala ko. Pero yung galit ko sa kinikilala kong ama,
hindi yun naalis. Sa kalagitnaan ng aming pagsasaya noong dumating si Mami. Sinasabi ko na nga ba nandito kami ko. Halika, umuwi na tayo. Maghahating gabi na. Ang turan ni Mami. Speaking of the angel, Brad, nandito na ang susundo sa'yo, Miko. Sige na, Brad. Mauna na kami, Tita, sige ho. Kayo na lang pong bahala kay Miko. Ang turan ni Leo. Nung time na yon, sabay na nga silang umalis at naiwan nga kami ni Mami. Hindi ko na pinigilan pa yung mga kaibigan ko. Dahil alam kong sinadya na lang iwan kami. Anak, halika na. Sorry kung nilihim namin ang pagkatao mo. Ayaw kasi namin na dumating sa puntong ganito. Kasalanan ko to Kung binigay ko na sana ang inihiling ng daddy mo, hindi pa sana niya sasabihin ang lihim na iniingatan ko. Tara na anak. Sana mapatawad mo ko. Ang sambit ni Mami. Mami, inaamin ko po. Nung narinig kong isa akong ampon, alam mo ba, halos hindi ako makapaniwala. Pero ngayon, tanggap ko na ho. Huwag kang humingi ng tawad. Ako nga dapat ang patawarin mo sa gagawin ko ngayon sa'yo. Ang sagot ko. At namumungay na ang mga mata ko habang nakatitig sa aking kinikilalang ina. Ay nako, salamat naman Miko. Anak, dahil naintindihan mo na ang lahat, tanggap mo na kung ano ka. Kinuha ni Mami ang isa pang bote ng alak at agad niyang ininom yun. Alam mo ba, kinakabahan ako. Nag-aalala, baka kasi magalit ka dahil nilihim namin ang pagkatao mo. Tama nga ang drama na yan. Cheers! Mag-celebrate tayo. Ang wika niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nag-inuman kami ni Mami. Masaya kaming dalawa habang umiinom ng alak. Ang alam ko noon, hanggang dun lang ang kaya naming gawin. Pero, nung may amats na rin si Mami, dito na naging malikot ang mga kamay niya. Pinapatong niya ang mga kamay niya sa hita ko. At may papisil-pisil na rin. Hindi kami magkatugo. Hindi kami magkaano-ano. Walang koneksyon sa aming dalawa. Kaya, ibang-iba yung nararamdaman ko. Oo, sasabihin niyong wala akong utang na loob sa taong umaruga sa akin. Pero, bugso ng damdamin kung bakit kami nakagawa ng hindi maganda. Dagdag pa niyan, ang galit ko sa kinikilala kong ama. Siniil ko nang nag-aalab-nalik ang taong tinuring kong ina sa mahabang panahon. Gumanti rin ito. At dito na nag-umpisang lahat. Hanggang sa natagpuan namin ang aming mga sariling parang wala na sa katinuan. Oo, nung time na yun, pareho na kaming nakalimot. Pagkatapos ng lahat, mabilis naming inayos ang aming mga sarili. Dali-daling umalis si Mami at naiwan akong nag-iisip. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Hindi ko lubos maisip na magagawa ko yun. Tuliro ang isip ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Wala na akong mukhang iharap pa kay Mami. Labis-labis na pagsisisi kung bakit nagpadalos-dalos ako. Pero kahit anong gawin ko,
Wala na. Tapos na. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Nung time na yon, nagpasya akong umuwi muna. Kinuha ko yung mga gamit ko. Nakituloy muna ako sa bahay ng isa sa mga kamag-anak ni Mami. Mabait naman si Tio Cardo. Wala man lang ako narinig na salita mula sa kanya. Sa katunayan, si Tio na rin ang tumulong sa akin para makahanap ng trabaho. Sa ngayon, maayos na po ang buhay ko. Bagamat malayo na sa mga taong tinuring kong mga magulang. Hindi na ako muling bumalik pa sa poder nila. Sinubukan kong pumunta sa bahay ampunan. Nagbabaka sakaling magtanong kung ano nga ba ang tunay kong pagkatao at sino yung mga magulang ko. Sa kagustuhan kong maging buo na rin sana ang pagkatao ko. Pero ang nakakalungkot, kahit anong gawin ko, wala silang alam. Dahil nakita lang daw nila ako sa mismong gate sa bahay ampunan. Wala na talagang pag-asa. Kaya ang ginawa ko naman, hindi na ako nagpumilit pang alamin ang pinagmulan ko. Total, masayang-masaya na ako ngayon. Diyos na lang ang makakapagsabi kung makikita ko pa ang mga magulang ko. Hanggang dito na lang po at lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Miko ng Northern Luzon. At yan po, mga kaibigan, ang kwento ng buhay mula kay Miko. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Maraming salamat po.